Hello, this is again your Granny Esther. Ngayon naman po ay punta tayo sa Isdaan sa Herona, Tarlac. Tatlong branch ito in Laguna tsaka nasa Talavera, Nueva Ecija. But ang pinuntahan namin ngayon ay sa Herona, Tarlac. At makikita natin, ipakikita ko sa inyo ang ganda at ang sarap ng pagkain doon. Parang malakas maka-Thailand, malakas maka-Bangkok, Thailand. Pero totoo, ang totoo yun, mga art form lang ito na ino-offer ng isdaan sa Herona, Tarlac. Highly recommended ito sa inyo. Thank you so much. Go to my video. Yan, isdaan in Herona, Tarlac. Meron ito sa Nueva Ecija at meron ito sa Laguna. Pero dito kami kumain sa Herona, Tarlac. Itong isdaan na ito sa Herona, Tarlac is a perfect place to eat when in Tarlac. Malapit kayo sa Tarlac, kayo ay Pampanga, Pangasinan, at gusto nyo kumain dito. Perfect place ito at hindi kayo maliligaw kasi nasa tabing highway lang siya. At unique din ang ang place na ito kasi yung mga lipahat nila ay naka-float sa tubig. At marami siyempre isda. Especially mga koi-koi. Popular din itong area na to, itong restaurant na to dahil may mga show sila na yung mga tatambling-tambling ba, yung mga tawag acrobat. And then may mga singing cooks na kumakanta sila. May nagpe-play, ganon din. At nakikita nyo rin dito yung mga giant art form katulad ng mga apes at yung iba nakikita natin mga isdang malalaki, ganon. Na makikita lang din natin sa Bangkok, Thailand. Kaya kung gusto nyo medyo pag-isipin yung mga kaibigan nyo, very perfect place ito mag-selfie tapos sabihin mo wag mo paghulain nila kung nasaan kayo at sabi nila, uy baka nasa Thailand ka, ganon. Kaya nga this is open a destination of balikbayan pag pupunta kayo dahil kasi nga masasarap ang pagkain dito, especially yung mga Philippine cuisine nila, Philippine dishes nila masasarap. At the place is huge at pwede ka mag-accommodate ng big groups. At ang nakipansin ko rin dito, yung kanilang mga rice ay nakaserve sa tiny tiny calderon o kaldero. Itong maliit lang. Siguro yung maliit na yun, medyo malakas sa kumain, mauubos mo yun ng kanin. Pero siguro may hina-hina, 2 o 3 tao pwede nang kumain nung kanin na yun. Pero masarap. May napansin din ako dito, meron nakalagay doon na bridge. Na pag once na nakatawid ko doon sa bridge na yun, meron kang libreng 1 kilong isda. Kita mo, di ba? Katuwa nga. At dapat nakita rin namin din, nag-order ang aking anak ng Bicol Express. Hindi namin sukat akalain yung Bicol Express na in-order namin na 2 pa ay pagkalaki-laki. Pagkalaki-laki. Tapos may katabi siyang gulay na toge with toge with repolyo, with cabbage yan. At highly recommended ko ang place na ito sa inyo, whether you are in Tarlac mismo or in Pampanga. Kami nga nasa Zambales pa o in Pangasinan na at yan nagkikrave kayo sa mga Philippine dishes, gusto yung mga gulay-gulay, mga kung ano-ano na mga kari-kari baga. And then at the same time gusto rin ng mga photoshoot o mag-selfie. Perfect place po itong isdaan Herona, Tarlac. At at the same time gusto ko rin i-promote siya yung doon sa Laguna wherein nakapunta na rin ko. Kaya lang hindi kami nakakain mo kasi noong time na yon, yung place na yon ay na-accommodate ni Pangilinan nung mag-run siya ng senador way back po, ilang taong nakalimutan ko na. Kaya hindi pa talaga kami ng ibang
restaurant. Pero yun yung una naming choice. At nga, natupad naman ngayon yung pagkain namin dito sa isdaan, dito ngayon sa Gerona, Tarlac. So, ito nakikita ko sa inyo, yan yung mga server, mga magsisipag-awit sila. At maganda yung design nila ng merong duyan. Diyan ka naman, may crocodile, pero mga lang yun, mga art form lang yun. Mga art form lang. Ito yung sinasabi sa kanya, 1 kilo bridge. Ayan, 1 kilo bridge na yan. Tatawid ka doon sa bridge na yun. Nakatawid ka, hindi ka nahuhulog. Meron kang 1 kilo of fish. Ito yung mga sari-sari mga i-orderin namin. At okay naman. Masarap naman ng malasa naman at maayos naman reasonable price naman. Siyempre, reasonable price. At the same time, meron ka pang habang kumakain ka, may nagsishow sa harapan mo. Ganun, di ba? Yung mga nagka-tumbling na makikita nyo naman dito. Masarap yung sotangho nila and takbit. Gusto ko yung ito yung sinasabi ko sa inyo, nagtatanghal na habang kumakain kami, ay may nagtatanghal na mga showman, ano-anong mga ginagawa nilang mga acrobat na siyempre, katulad niya, binabalance niya lahat yung mga inano niya sa bibig niya lang at ilalagay niya roon sa lamesa. Tapos, lalakad siya ba? Kung hindi ka magaling mag-balance, nahuhulog yan. Kasi isang katutak na praktisan yan. Kaya siguro natuwa naman kami, bigyan namin sila ng tip. Kasi doon din sila nakadepende sa mga tip-tip na yan. Yan din ang kinabubuhay nila. Kaya nga, mapasalamat din ako dahil nagagamit din itong mga ganitong klaseng restaurant para sa mga iba-ibang klase rin ng tao na yung mga acrobatic na para kumita naman sila, di ba? At lahat ng paraan na gagawin para lang po kumita. Yan. At na-appreciate ko naman yung kaysa mamamalimos ka, kaysa naman magnakaw ka. Diba? Na-appreciate yung mga mahirap yung ganyan, nasa initan sila, samantalang mainit yung araw na yan. Pero dahil sa siyempre gusto nilang kumita at gusto rin nilang ma-share yung kanilang mga talents sa mga tao, ay ginagawa nila yan. At alam ko na love nila yung kanilang mga trabaho na ito. Kaya nga muli papasalamat ako ng marami sa inyo na habang nila nagpa-practice sila ng mga ganyan mga na ito na katulad niya, hirap kaya mag-balancing yan pag hindi ka marunong masang katutak na yan, practice yan. Yan diba? Meron pa siya ilalagay na kung ano yan. Panoorin na lang natin. Tumatama pa siya wala tagang balancing niya. Katulad yan maliit, isang piraso lang yung niya, pero niya, nagkakapag-balance siya, diba? Ba yung yan ngayon, kainan na, itong tanay na yan yung mga in-order namin. At punta kayo dito at highly recommended ko mga na ito. Ayan, sinasabi ko sa inyo maliit na kaldero. Ito yung sinasabi ko sa inyo pagkalaki-laki. Pickle Express. Kaya naiuwi na lang namin yan kumbaga sa take out namin kasi nagulat kami laki. Hindi naman namin kayo ubusin yan. Kaya thank you so much.